Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa muling pagkabuhay ng mga patay, mga ginigiliw. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng isang talinhaga. Ito ay patungkol sa trigo, mga ginigiliw, na ang trigo na ito, ang butil ng trigo na ito ay sumisimbolo ng buhay, ng kanyang buhay, ng bayan ng Israel, mga ginigiliw. Na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na hanggat, sabi niya po dito sa Juan 12:24, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo, sabi niya po, at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ito ay sumisimbolo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na kailangan siyang mamatay. Katulad ng trigo na ito na kailangang mamatay ang trigo na ito na mahulog sa lupa upang ang trigo na ito, mga ginigiliw, ito ay sisibol, mga ginigiliw, no? Ito ay magkakaroon ng bunga, mga ginigiliw, na ang trigo na ito, mga ginigiliw, sumisimbolo ng bagong buhay. Na kapag tumubo na po ang butil ng trigo na ito sa lupa, magkakaroon ng bagong buhay at mamumunga ng marami. Yun ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Hesukristo patungkol po sa isang trigo na nahulog sa isang lupa. Sa lupa, mga ginigiliw, na kapag nahulog sa lupa ang trigo na ito ay tutubo, ito ay mamumunga ng marami. Kailangan po nating mamatay, mga ginigiliw, upang sa ganon ay magkaroon tayo ng bagong buhay. Ang bagong buhay na ito ang buhay na makakasama po natin ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kailangang maging trigo din tayo, na yung buhay natin isinisimbolo ng ating Panginoong Hesukristo sa isang trigo na kailangan nating mahulog sa lupa, mga ginigiliw, upang magkaroon po tayo ay tutubo at magkakaroon po tayo ng bunga. Kailangang mamatay tayo sa kasalanan, mga ginigiliw, upang magkaroon tayo ng bunga, upang sa ganon ang mga kaluluwa, madadala po natin ang ating mga kapatiran sa paanan ng Diyos, mga ginigiliw. Paano tayo mag-iilaw sa sangkatauhan? Paano tayo mag-iilaw sa ating kapwa kung hindi tayo mamamatay sa kasalanan? Kailangang mamatay tayo sa kasalanan upang tayo ay magbunga, mga ginigiliw, at ang bunga na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Kaskuna na iti Lucano kabsat, kastamet, kadagiti ginumi nga mais, nga saan nairanta nga may mula, agbati dalaeng iti kasuuran, wenno iti dalikan, di nga to iti dalikan, agyan dalaeng iti kasuuran, nga handa nga nairanta nga may mula, kakabsat, daytanto nga mais,
awan to iti biyag iti dayta, awan to iti panagtubo tahaan nga nairanta anay mula kabsat. No nagbati laeng iti kasuuran, awan to iti biyag, awan to iti panagbiag iti dayta nga mais kabsat. Ngem no iti dayta nga mais kakabsat, may tinag iti daga, may ranta nga may tukit iti daga, agtubon to dayta nga mais ket agbiag to, agbungan to iti atu kabsat. Kasjay iti pangarigan na Apo Hesukristo kada tayo, masapol nga matay tayo iti mamin adu adaras kabsat, tapno iti kasta agbunga tayo iti adu kakabsat. Agbalin tayo kung mga trigo nga masapol nga may tukit dayto nga trigo, kailangang may tanim, mahulog sa lupa ang buhay natin upang pagmamatay ang trigo na ito sa lupa na ito, magkakaroon ng bagong buhay, mga ginigiliw. Yun ang muling pagkabuhay na makakasama po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.